Konnichiwa minasang. Sa araw na ito is gagawa po tayo ng tutorial kung paano po magsulat ng hiragana characters proper stroke, and then kung saan po siya ginagamit at paano po siya basahin. So ito ngayong araw po is Kyowa Ichigatsu Jogo Nichi des. January 15, 2026. Ito, magsimula na po tayo minasan para ito'y ma-share ko sa inyo bilang isang student din sa Nihongo. Ito, kung makikita nyo minasang, nakikita nyo yung letters na yan, ayan po yung kanilang characters kung paano po siya binabasa. Kung sa atin po, meron po tayong abakada or a, i, i, o. Sa kanila po, sa Nihongo is meron po silang a, i, o, e, o. Ganun po yung kanilang abakada kung sa atin abakada. Ganun po sa kanila. Kung makikita nyo, meron po silang akasatana hamayarawaun. Ganito lang din po yung napakadali lang din po. So, simulan na po natin kung paano po ang tamang stroke ng hiragana characters. Minasang hajimimasu. Ito ang a. Kung makikita nyo, a. Ganito po. Bali, ito po is tatlong stroke po ito. So, ito start sa taas, pababa, and then maglalagay po tayo ng vertical, horizontal po. So ito, maglalagay po tayo ng curve dito tayo magsisimula minasang, ayan. So ayan po ang characters na ito is ang pagbabasa dito is a, tapos yung i. So, kung makikita nyo ganyan is, ang basa po dyan is I. Tapos, O. U. Yan po, kung makikita nyo po, ganyan lang po. Pag ganun, letter U na baliktad, tapos maglalagay ka po ng straight line na maiksi sa taas. And then, ituloy po natin hanggang sa dulo. Ito, E. Ayan po, and then, ang O. Maglalagay po tayo dito ng maliit na straight. Kung makikita nyo po, magkahawig po yung A tsaka O. Ang pagkakaiba lang po nila, parehas po silang tatlong stroke. Isa, dalawa, and then yung maliit na guhit sa taas. Kahit po dito yan, banda or dito, basta po may guhit dito na maliit, okay lang po. Wala pong problema yan. Consider po yun na O yung pagbasa. So, dito, bababa po tayo. Ayan po. Isusulat po natin yung dire-diretso para makita nyo po. Okay. Sa. Shi. So. Se. So. Ta. Chi. Cho. To. So, ayan po. Paliwanag ko lang po muna. Ito po is, kung makikita nyo is halos magkakawig yung iba dito, kaya hindi siya ganun ka mabilis mo siyang makakabisa dahil magkakahawig din. Pero minsan malilito po kayo kung talagang sa una ganun po. Pero ayan po, once na lagi nyo itong nasusulat is makukuha nyo rin po ito. So ituloy po natin na
ang na po is ganito, tapos yung ni, ayan po, and then no, may konting curve, tapos yung ni po is parang N lang din po, tapos may ano, tapos yung no, kung makikita nyo, ayan, ganito lang yung no, 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 and then ha, he, po. Ito po, kung makikita nyo, kakaiba, medyo kakaiba siyang na characters. Kakaiba siya isulat, pero madali lang din po yan. So, ito po, he. Kung makikita nyo, madali lang yung he. And then, may katulad po yung he sa katakana characters. Kung makikita nyo po yung katakana characters, is ganito lang din po yung he pa. The same po talaga sila, hindi po silang magkakaiba. Kaya, sa next video pa natin, gagawa po tayo ng video ng katakana characters para makita nyo po kung paano po siya sinusulat yung katakana. So, ito pong hiragana is lagi po itong ginagamit. Ito po yung halos ginagamit bukod po sa kanji. Kasi papaliwanag po natin, yung Nihongo po is may apat po talaga silang characters na ginagamit. Kung kasama po yung tinatawag nating Romaji. So ito, sasabihin ko ano ko lang, explain ko lang po sa video nito habang nagsusulat po tayo is yung apat po na yon, ito yung nauna sabihin natin, ito po yung parang basic para matutunan sa mga basic po. Para mas madali nating maintindihan. So, ang tawag po dito is hiragana. Hiragana writing. And then, ang isa po, ang tawag naman po doon is katakana writing. Katakana characters. Ang gamit naman po ng katakana is para po sa mga hiram na salita or mga salitang ano po, mga loan words po or imported or parang ganun po, imported na salita. Magbibigay po tayo ng example po, radio, kung sa English radio, sa Japanese po is radyo po. Wala po siyang ano nila, native talaga na salit na ano doon, words po is ang tawag rin din po doon is radyo. Kaya yung gamit po talaga sa katakana is para sa mga loan words, ganun, mga hiram na salita po. So ito ipagpatuloy po natin pagsusulat. Yung isa po ay tinatawag pong kanji. Yan kanji naman po, yun po yung medyo, yun yung pinaka mahirap na part pagdating sa Nihongo. Kasi po ang kanji po is Chinese characters po. Bali, marami po siyang meaning bawat characters, hindi po iisa. So, medyo doon po tayo mahirapan. Pero, lahat naman napapagpraktisan or nakakabisa. Kaya, okay lang po yun. Sa una po talaga mahirap. Even me is nahihirapan pa rin sa kanji. So, ito, tuloy-tuloy po tayong matuto. Sabay-sabay po tayong matuto. So, meron po tayong maling nasulat dahil sa ating padaldalan. Ang row is ganito. Ang nasulat po natin is ayan. So, as you can see, dito po tayo sa wa. Ang wa, tapos ang wo. Ang wo is lagi pong ginagamit bilang particle po sa direct object po. And then yan. So, as you can see, tapos na natin yung basic na nila, kumbaga alphabet. Yan po. Dito, para sa next video, ito. Gagawa pa tayo ng another video po nito. Minasang, arigatou gozaimasu. See you to the next video. Follow for more.